Magandang araw at magandang buhay, lalong na sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensioner sa SSS. Sa araw po na ito ay may mga balita na dapat po kayong malaman. At dito lang po yan sa aking YouTube channel. By the way, ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at ako po yung maghahatid ng balita sa inyo ngayong araw. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Senior citizens, tanggal sa listahan ng mga pensioners. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Bakit nga ba tinatanggal ang mga pensioners? Ano ba ang mga rason? Bakit nangyayari ito? Atin niyang alamin at aking ipapahayag sa inyo ang mga rason. At samahan niyo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, ang update ng kanilang benefits at iba't ibang mga balita patungkol sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po akong nag-a-upload ng mga makabuluhang content patungkol po sa ating mga minamahal na senior citizens. Dahil gusto ko pong malaman ng ating mga senior citizens ano man yung dapat na mahalagang balita na para po sa kanila na ma-aware sila at ma-inform sila. Iniinyahan kita na isubscribe mo na ang aking YouTube channel at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga balitang i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay handa na makinig, atin ang pag-uusapan, isa-isahin natin na i-explain sa inyo ang bagay na ito. Ready ka na ba? Dahil ako ay ready na. Ngayon po, i-explain ko sa inyo bakit matatanggal ang isang SSS pensioners sa listahan ng mga tatanggap ng pensyon. Ito po ang mga do's and don'ts or mga dapat at di dapat gawin ng isang pensioners. Dapat mo po itong malaman para po ma-aware ka kung ano yung mga dapat mong di gawin na mga bagay para mapanatili po ninyo ang pagtanggap ng inyong pensyon. So meron tatawag tayo ditong suspended versus cancelled. Isa-isahin ko po sa inyo ang mga bagay na ito. Kapag sabihin nating suspended, ibig sabihin temporarily hindi ka makakatanggap, at cancelled yung hindi ka na talaga makatanggap. Explain ko sa inyo ang ano ba ang mga suspended na cases at cancelled na cases kung tayo po ay isang SSS pensioners. Ating talakayin. Uunahin muna natin ang suspended na mga cases. Kapag sabihin natin suspended, ibig sabihin pansamantala na hindi ka makakatanggap ng pensyon. Ano ba yung mga cases ng suspended na hindi ka makatanggap muna ng pensyon? Una, hindi ka nag-akop. Always ko na pong sinasabi ito sa inyo na napaka-importante pong magpa-akop or annual confirmations of pensioners program kung saan ito ay nagre-refer na dapat ang mga senior citizens na pensioners sa SSS na may 80 years old and above or ninonotify ni SSS na magpa-akop is kinakailangan po. Ang ibig pong sabihin ng akop is i-update po ang data ng isang senior citizens para malaman po kung siya ay buhay pa or ano po ang update ng kanyang status. Pangalawa, pansamantala na hindi ka makatanggap na pensyon kapag may accused na patay ka na or may nagsasabing ikaw ay patay na. So kapag may nagsasabi sa SSS nag-report na ikaw ay patay na, so pansamantalang hindi ka po bibigyan dahil imbestigahan po yan ni SSS, alamin po ang totoo. Pero kung hindi totoo nga patay ka na, so dapat ikaw mismo pumunta sa SSS as mag-report ka at i-update mo ang iyong data. Pangatlo is yung may iniimbestigang na kaso. So kapag ikaw ngayon ay may iniimbestigang kaso pero hindi pa guilty, prove guilty or sabi-sabi lang yan, so ang ibig sabihin po natin is hindi ka po muna makatanggap ng pensyon sa SSS dahil kinakailangan pong i-resolve muna yan. So kapag po ma-resolve na ito
automatically ibibigay po ang para po sa inyong pensyon. At pang-apat, kapag hindi nakita ang inyong location or lugar kung saan ka na nakatira o hindi ka nag-update sa SSS at sa pagpunta ng mga SSS personnel ay wala pong alam kung saan ka na nakapunta, so that's the time po na i-suspended muna or pansamantalang hindi ka po makatanggap ng iyo pong tinatanggap na pensyon sa SSS. So, I hope klaro po itong suspended, pansamantala. Ito po yung mga hindi pa permanently matatanggal. At sa puntong ito, pag-uusapan natin ang mga cases na matatanggalan na talaga ng pensyon sa SSS ang mga pensioners. Ngayon naman ay pupunta tayo sa canceled. Ang canceled ibig sabihin, tuluyan ng hindi ka makatanggap ng pensyon sa SSS. So, explain ko yan lahat. Una, hindi ka na makatanggap ng pensyon sa SSS kung ikaw ay patay na talaga. Dahil magbibigay lamang po ng pensyon once still alive lamang po yung pensioners. Kapag wala na, so stop na din ang iyong pensyon na tinatanggap. Pangalawa, kapag ikaw ay surviving pensioner at yung surviving spouse ay nag-asawa ulit, automatically hindi na sila makakatanggap po ng pensyon. Once nakita po na meron ka ng ka-live-in or nag-asawa ulit, automatically hindi ka na po makatanggap. Pangatlo, yung mga disability pensioners ay gumaling sa kanilang pagka-disable or sakit. So, automatically, sa panahon pong iyon ay i-cancelled na ang iyo pong tinatanggap na pensyon dahil po gumaling ka na at you are able to find a job para po makapagtrabaho ulit. Dahil ang disability pensioners, yun lang po yung mga hindi pa nila kaya or disabled na mga pensioners. So, ngayon po, pang-apat is bumalik sa trabaho na wala pang 65 years old ang isang pensioners. So, ayan, canceled po automatically ang inyo pong pension. Next is ang dependent children na nagtrabaho na sila ng tuloy-tuloy sa 6 na buwan ay canceled na po yung kanilang pension. Kapag above 18 years old na, di na po pwede, tanggal na. So kapag ang illegitimate child ay umabot na sa 21 years old, automatically canceled na po yung kanyang tinatanggap. At next po, kapag ang civil registry mismo ang nagbigay ng na hindi ka na eligible sa pagtanggap ng inyong pension, so that's the time po na cancel din ang inyo pong tinatanggap na pension. At sa number 10, kapag ikaw ay hindi nakapag-akop ng umabot na sa 2 years na pag-aantay ng SSS, so tuluyan ka na pong hindi na makakatanggap po ng inyong tinatanggap na pensyon sa SSS. So, ngayon po, for example, mayroon pong kaso na sinasabi ditong ikaw ay imbestigahan pero fraud or parang ginagamit lang yung pangalan mo para mawala yung pension mo. Yung gagawin mo is pumunta ka sa pinakamalapit na SSS at magdala ka ng ebidensya. Baka siguro lagi ka na nag-aantay sa iyong pension, hanggang ngayon wala pang lumalabas na pension payout. Siguro meron mga ganitong cases. Kaya naman, puntahan ninyo at magdala kayo ng sarili yung ebidensya. Dahil po, baka yung iba yung pag-iisip nila. So naman, sa puntong ito po yung dapat nating iwasan. Yung mga bagay at mga dapat nating gawin na bilang isang pensioners. So ang hirap po kapag walan tayo ng pension
Kaya naman, naghahanap tayo ng mga paraan kung paano natin mapanatili na mapatuloy ang ating tinatanggap na pensyon sa SSS. So ito po ay mga paalala lamang, awareness sa ating mga viewers. Dahil marami nagtatanong sa akin, Sir, ano ba yung mga pwede naming malaman na mga bagay na di dapat namin gawin para magpatuloy po ang ating pensyon na tinatanggap? So yun po, lahat po yun ay clear information na para po sa inyo. And I hope nakapagbigay po ako ng tulong sa inyo ngayong araw na ma-inform kayo about sa bagay-bagay patungkol na po sa mga nagtatanong patungkol po sa mga rason kung bakit matatanggalan ng pensyon or matanggal sa listahan ng mga pensioners ang isang pensionado sa SSS. Kung ang mga bagay na iyon ay nakalabag ka sa mga dapat mong di dapat gawin at dapat gawin, ay matatanggalan ka po ng pensyon pansamantala or tuluyan nang hindi ka makatanggap. Kaya naman, dapat mo po maging aware ka sa iyong dapat gawin bilang isang pensioner sa SSS para po mapanatili ka sa listahan ng mga tatanggap ng stipends or payout, no? And that's it for tonight or today na maibahagi ko ang dapat ninyo malaman. So, be aware of your rights and do what is right that pleases the law or yung kung saan ka man nakadepende. Okay? So hanggang sa susunod, kung nagustuhan mo ang ganitong content, paki-subscribe naman. Bye-bye!